isa dito. Ayan o, dito. Isa dyan. So magkatabi. Sabi ko, i-sprayhan pa ng sabon Clorox na yan mga magandang buhay mga farmer. Ayan, si Cardo andyan pa kasi yung pesting daga, yung pinanglalason ko kasi Racumin lang. Ang Racumin pala 3 to 4. Wow, ang ganda. Wow, yabang nitong tambalos-los na ito Papakain muna ako ng isda. So ayun, ang pinanglalason ko po kasi ngayon is Racumin. Yung Racumin kasi 3 to 4 days pa pala bago mamatay yung mga daga. Pero kinakain nila kasi kinalat ko doon. Meron ako dito sa may sulok, nauubos, ilang araw nang nauubos. Tapos doon sa may kitchen din, meron din akong nilagay, nauubos din. So ngayon may mga nakikita na ako na nakahandusay. Tigok na. Ay talaga naman. Problema po kasi dito talaga sa amin is daga. Ang gusto ko naman na sanang magbalik ng pusa kahit 2 piraso o 1 piraso. Ang problema naman yung mga aso, inaano nila, inaaway nila, minomorder nila yung mga pusa. So mukhang aalis din. Nasaan? Oh, nakita mo yung daga. Tay na no. Pahirapan pa itong batang ito. Gusto din na naman sumama magpakain. Diretso kasi ako sa taas kasi may i-discuss ako about sa kubo kasi mukhang kailangan ko na pong i-rush kahapon. Ayun, maraming salamat sa mga pumunta dahil kami po ay taos pusong nagpapasalamat sa mga mabolong nahuhulog. Ayan. Dahil sa ano po, sa mga bisita natin na walang sawang ang dami pong walk-ins kahapon. At yung buhay na mano namin, naligaw lang, nakita lang po, napadaan dito. Tapos yung sumunod, 6 na sasakyan yata yun, sunod-sunod. So ayun, kami po ay taos pusong nagpapasalamat talaga dahil sa pagtangkilik. At syempre yung mga ano natin na andyan palagi, mga subscribers, mga nakailang balik na, mga kumain dito. So thank you po. At kahapon naubos na rin yung mga hindi kagandahang baboy. Ay nako. Ayan. Ngayon nagpipili na ulit tayo ng baboy. Ayan. Pakain muna tayo. Ang dami pong ayungin. Nauna ko yung ayungin kinakamay-kamay ko lang. Makikita nyo lang sana no? Kahit ako hindi ko din po nakikita. Kikita ko lang yung mga, pero yung ingay ng tubig dyan mo na lang ano na, lumalaki na po sila. Pero sa ngayon parang ganun pa rin. Pag in-slow mo makikita mo yung ano talagang maputi sila ayungin po, hindi po siya jaguar. Yung jaguar maitim. Ayungin natin. Yan. Muna na muna kayo. Mga maliliit mo ng feeds para maisubo nila. Maganda sa ayungin, mas aggressive. Mas aggressive po yung ayungin. Pero yung mga malalaki na yung tilapia na po yan. Medyo malakas ng kumain pag nalalagyan ng bagong tubig. Kaya lang wala na naman pong laman yung delta. Hindi ko maintindihan itong irrigation na ito. Lulubog lilitaw. Hindi ma-consistent yung tubig na laging, kumbaga nakasara lang naman po yun. Yung tubig ida-divert lang naman papunta dito. Hindi ko po alam kung bakit nila nakabukas na naman ngayon. So wala na namang tubig. Hindi ko alam kung kailan na naman nila papatubigan yan. Maganda sana kahit pa konti-konti
2 hours, 3 hours, eh mamimaintain natin yung taas ng tubig na yan. Susunod naman mag-iihaw tayo ng red tilapia. Titingnan natin kung masarap bang inihaw, pinaputok, 'di ba? Tingnan natin 'yan. Susunod natin pagka medyo maluwag tayo, mamimingwit ulit tayo. Pinaputok naman, babalutin natin sa dahon ng saging. Ayan. Tapos mag-sweet and sour din tayo. Titikman natin lahat yan, natin evaluate natin kung ano ang ano talaga ang verdict. Pero yung verdict ng pinarito, sabi nila parang tilapia, sinel nila naman ang, syempre tilapia talaga, no? Sinel nila naman ang sabi mas masarap siya sa tilapia, kuya. Ako naman mas malambot yung laman niya. At ayun, tilapia pa rin. Pero mataba siya, bilib ako, mataba po yung ano, yung andun yung mga tayo nagpa andun sila, ayaw nila pumunta dito, takot sila sa akin. Ganda ng avocado, ito sila sila umiikot. Ang oras ay 1:00 na. Dahil ako po ay naghatid pa, nagsundo uli kay Rowan, naghatid kay Chichi at Rowan, nagsundo kay Rowan dahil wala pong pumasok kahit isa ngayon. So napagod yata kahapon, pero sabi ko nga hindi na tayo dati. Mamaya ko na i-discuss pala kasi doon natin sa may kubo na para may kwento naman tayo. Dito muna tayo sa isda. Ay, ang dami na mga farmer, oh. Lalaki na, lapit na tayo, lapit na. At happy birthday pala kay Tita Susan Laconico. Happy 21st birthday. Ayan, happy 21st birthday po, tita. At sana'y masaya ka, naandyan ka ngayon sa Zamboanga na gusto kong puntahan. Sabi ko, bebe, pag first out of town natin na out of Luzon pala, eh gusto ko Zamboanga naman ang puntahan dahil isa sa mga bucket list ko po yan, Zamboanga. Naandyan ang Pagadian, Dipolog, sana mapuntahan din. So ayun, habang mura-mura pa ang plane ticket, nakalimutan ko, kinukulit ko siya nung isang araw, kaya lang hindi ko maistorbo. Mamaya titignan ko, hindi ko po alam kung ano, kasi ang hinahanap namin is Sunday evening ang flight, at Friday ulit pabalik dito. So ilang araw po doon, yun ang aming target na araw, syempre dahil Saturday dapat naandito po kami. God willing, sana po ay naandyan pa rin yung kainan, di ba? Dahil isa sa pinag-anuhan po natin yan, pinagpaplanuhan, pinapanalangin na sana ay makapagpatuloy, dahil hindi po biro ang magnegosyo dito sa Pilipinas. Marami po ang negosyo, lalong-lalo na po dito sa Arayat, which is a small town na hindi naman po ganun kaganda yung ekonomiya ng aming bayan, yung buying power ng mga tao hindi naman po ganun sabi ko nga, kung dito lang po kami sa Arayat, talagang wala na, matagal na po kami. Tagal na po kami nagbago ng negosyo. Mahirap po, mahirap. Hindi po sa paghahamak, I'm just telling the truth. Kasi 2017 nag-umpisa na po kami ditong negosyo din. Kaya alam ko na din. Kaya nga tinanggal ko din yung kainan doon. Nagko-focus lang po ako sa lechon business na buo, kasi at least 'di ba? Kung ano man ang ilabas mo, yun lang ang puhunan mo. Puhunan mo, pakain ng konti sa baboy. Pero yung maglalatag ka ng pagkain,
magpiprepare ka ng pagkain, assuming na may pupunta sa'yo at kakain, medyo ano kung galing lang po dito sa Arayat, kasi talagang yun nga, tagal ko na pong na-discuss din naman yan eh. Dami palang isda, grabe oh, dami, madami, lumalabas na. Pera pa yung pera pa po yung naandyan, at pera pa yung ayungin na hindi nyo nakikita, di ba? Jaguar, ang nakikita nyo lang po is the red tilapia, ayan. Pero ako naman ay natutuwa dahil may pa 700 grams na tayo, almost 700 grams na po yung last kong nahuli na yon, yung malaki na yon, sa almost 700 na po yun, kaya 650 to 700 di ko po masyadong ano na sipat doon sa timbangan, pero naandoon na po, basta above 600 na yon, kasi yung dalawang guhit eh, lumagpas siya. Si Naynay, kinukulit yung aso, ay talaga naman. Si Rowan, ay talaga naman, magkapatid. Sabi ko bandang huli, nagkukwento si Rowan kanina, papa binubuli ako, pero minsan hindi ko pinapaniwalaan tong batang to, maraming kwento tong katang isip kasi. Yung kaklase niya daw, binubuli siya. Sabi ko, bakit yan nagpapabuli? Di pumalag ka kako. Siyempre lalaki yan eh, di ba mga farmer? Hindi naman natin pwedeng turuan na magpakalambot lang at hayaan lang, kasi nung bata ako pumapalag din ako. Hindi po pwedeng ano lang. So sabi ko, pumalag ka. Pagka sinusuntok-suntok ka, suntok-suntokin mo din, o kaya isumbong mo sa teacher mo. Pero pinakamaganda ka ako, patikim mo din yung ginagawa sa iyo para maramdaman nila ka ako na ano. Sabi ko ano, paglaki ni Nene, magsumbong ka na lang sa kanya ka ako. Oh, pwede ba yun sa kanya? Batang ito ka ako. Patay tayo dito magsusumbong kay Nene ito paglaki. Si Nene kasi talagang astig eh. Yan, balik na tayo doon at naka 10 minutes na. Buhos ko na lang po ito at ano na natin, puntahan natin yung plano kong kubo. Yan o, gusto kong kausapin si Bebe na ito pala ay sabi ko ipapaputol ko na. Si Bebe kumokontra. Tingnan nyo oh, medyo na ano siya, konti na lang, wala pong dilig eh. Kailangan mapakawalan ng tubig dito na maano siya. Wag daw, sabi ni Bebe. Ayan mo na, kanya naka 20 eh. Ilang years na ba yan? Sabi ko kako 20 years pa daw bago mamunga. Ayan mo na, pagbigyan mo na. Sabi ko sige, second chance. So ayun, wag na lang putulin. Ay, tapos ayan mga farmer, kahapon 2 van nang hinayang ako. Sales din kasi yan eh, opportunity, di ba? 2 van. Pero babalik naman na lang daw, kasi nakita nila siguro ang daming tao. Syempre babalikan nila yan, di ba? Nainganyo kang bumalik, ano ba meron doon, di ba? So ayun, sabi ko pwede tayo maglagay ng isang kubo rito, dito po mga farmer. Ayan, malayo naman sa, hindi naman ganun kalapit, di ba? Dito, isa dito at isa dito. Ayan o, dito isa dyan. So magkatabi. I think pwede naman, kasi iniisip ko at least malapit na rin naman po sa honey tsaka mazel, di ba? So 2 doon, or gusto ko nga 4 na eh, 2 din doon. Ayan o, dito sa kung po pwede. Kaya lang naisip ko yung baboy, kasi minsan pag may hinahatid, kagaya ngayon nagdi-disinfect kami sa taas dahil naubos na po namin yung baboy. Baka may baboy na nakawala. Tinatahol nila.
Minsan kasi may nakakawalang baboy eh. So ayan, yung daanan po ng ano dito eh. Minsan nga sasakyan nagkakasya dito para ihatid lang doon yung baboy kasi dito pinalalakad. Ngayon kasi di-disinfect po kami sa taas. So maganda na din na may lagayan kang baboy dito sa baba at sa taas para at least kagaya niyan, disinfection time. Sabi ko, Bo, anuhin mo na muna kasi ang daming mga tira pang baboy yan nung nakaraan na New Year na hindi kagandahan. Kaya buti na lang natapos na rin. At yun, nailabas na po natin. So yan, medyo magulo, pasensya na, alat pa dahil medyo busy po kahapon. At sabi ko saka na maglinis Tuesday. Akala ko nga ngayon eh. So walang pumasok, Tuesday na lang. So ayun, iniisip ko pwede dito, isa dito, anuhin lang naman po yung anong yan. So dito kasi ito eh, untouchable kasi itong bignay. Sabi ko nga kay Bebe, no, sacrifice na natin, wag na, laki na. So si Guyabano, so pwede tayo dun isa. Lalandscape naman natin ng konti yan, ayusin natin ang paligid mga farmer. Huwag po kayo mag-alala, magagandahin natin. Isa dito at isa dito, kaya lang medyo mainit ang problema. Pwede naman hanggang dito siguro, ano, dito oh, pwede itong space na ito dito, pwede siya. Tapos doon, teka lang, ibang design na naman ng kubo kasi sayang din po itong space na to. Kasi pag naglagay ako dito ng kubo, baka ayoko din naman pong masakripisyo yung pwedeng ilagay ditong another, ito yung mga backup natin na lagi din pong nauupuan. So isa ditong mahaba, so pwede naman siguro, ano, isang kubo dito tsaka doon sa kabila, mas magiging 4 kung ma-approve yung doon sa may gilid ng ano, tapat ni Maisel. So ayan, at ako'y syempre kahit sabihin mong medyo kinakabahan dahil syempre another buhos na naman po ng investment yan, di ba? Sabi ko nga, kung alam mo lang kung hanggang kailan yung itatagal ng kainan, di ba? Kukumputin mo na kung yung return of investment. Syempre dapat kumita. So, pero iniisip ko naman, kung mapapaganda pa natin, mas mapapahaba pa natin yung itatakbo ng negosyo dahil mas nagiging maganda sa mata, mas kumbaga ma-accommodate mo yung mga bisita na naggugusto po talaga ng kubo. Yun po kasi talaga ang unang hinahanap. Wala na ba doon? Pagdating po nila kasi unang tinuturo yun. At saka ako kasi, yun nga, siyempre iniisip ko din po na kung ako ang pupunta sa ganitong lugar, siyempre parang lugi tayo doon na sila nakakubo. Libre lang naman, di ba? Wala namang extra charge. Parang special sila, parang gano'n ang iniisip. Kung ako, siyempre papasok sa isip ko. Kahit sabihin mong unahan lang, parang sayang, hindi tayo nakapag sayang pala, dapat nagkubo tayo o ano, di ba? So yun po ang inaano ko din. So kung makakagawa tayo ng 4 pa, at especially sa malalaking grupo, kasi sabihin na po natin na ang kumakain po dito is average po siguro is more than 10 ang tansya ko per group, more than 10, kasi mababa na po ang dalawa. Talagang dalawa, pinaka bihira ka na makakita na 2 lang o 3 o 4. Bihira na lang po yun, nasa mga 10% to 20% na lang po siguro yung mga ano. The rest po nun ay 12 packs, 10 packs, 12 packs. Tapos yung mga naglilitsyon pa nasa 15, mababa na yung 15, minsan 30 packs, 25 packs. So malalaki talaga. So kailangan natin ma-accommodate yun. Sabi ko nga kay Bebe, kung ano, i-rush na natin
At ganun talaga kako. May naitabi naman daw siya. So kesa nakatabi lang. Siya kasi ang bahala sa pag-iipon. Ako sa waldas. Kita nyo naman po kung paano tayo mamalengke. Waldas. Minsan ako konsyensya na nga ako kay Bebe. Tinitingnan ko siya pag nasa Masinloc kami. Bili kami ng isda. Titingnan ko siya, no, kaya pa ba? Eh, alam mo naman yung asawa kong yan. Kaya ako'y lubos na nagpapasalamat dahil napakabait po mga farmer. Sobra. Kung ano po yung nakikita nyo yan, yan na yun. Na wala siyang kontra. Sabi ko nga, hindi naman kami makakarating dito kung ano yung asawa ko eh. Diba? Hindi siya supportive. Hindi siya mabait. Hindi siya, kung maluho siya, 'di ba? Kung inuna niya yung mga ano ng malayaw siya, hindi po magiging, hindi po namin mararating ito. So, ayun, nagpapasalamat tayo. Ayan, tingnan natin yung baboy. Meron tayong mga dumating na baboy ditong pangmalakasan na laglag ang tiyan. Crossbreed. Alam ko taken na to itong dalawang malaking ito. 35 kilos kay konsehal ano to, konsehal ito dalawa. Dito muna sila sa baba. Ayan po, choy choy yan, gaganda. Tapos ito pang chop naman, mga may medyo tabain ng kaunti pero ay napakaganda po ng balat nito sigurado. Ayan, choy choy. Tapos nag-ano na din, may ilang piraso pa dito. Ayan, 4, pero takaw yan. Ito naka-disinfect na yan. Sabi ko i-sprayhan pa ng sabon Clorox na yan mga farmer. Tapos mag-i-spray pa uli kami ng, uulitin pa namin yan, ulit-ulitin po namin hanggang masigurado natin talagang okay na. Tapang Clorox, sabon, Ariel. Ayan, sabi ko kay Rambo, ayos, napangan niya, very good. Tapos pakain ulit tayo. Wala na naman 2,000 to, mura pala. 2,000 po ito, isang 1.9, isang lalaman nyo ang baboy pagka hinagisan nyo ng pagkain at sinunggaban agad, good yan. So ito na yung mga nahuhuli natin, mga D30, 30 kilos. Tapos 35. Baka masakripisyo natin Sana may dumating pang medyo malaki. May order pala ako bukas. Laki-laki. Magda-downsize tayo. Sinabi ko naman mahirap ang size ng baboy ngayon. Ofera na lang namin kung gusto niya ng 45 o 30 kilos. Ay, talagang ganon. So, ayan po yung mga next project na kailangang unahin, na talaga pong kailangan na. Kasi sabi ko nga 'di ba, noong December, hindi kasi natin pwedeng i-assume. Ako ayoko pong ibilang yung sinet aside ko yung numbers namin nung kami po ay December, nung nasa December season, kasi yung December po is outlier talaga yan. Hindi natin pwedeng isama sa statistics yan. Ibig sabihin, hindi ko po pwedeng sabihin ay ganyan na, hindi ka pwedeng mag-assume. So ito in January, ito naman po ang isa sa mga sabihin na natin na hindi naman low, siguro na sabihin natin normal, kasi meron pa rin naman pong mga nasa
bakasyon pa, kaya siguro may buntot pa, pero pwede mo nang i-consider as normal na po itong January, February. So ayun, except tag-ulan, talagang tag-ulan, siyempre tag-bagyo, talagang ano yun eh. So ayun po, kaya itong January, ini-expect ko talagang ano na, kumbaga malaki ang mawawala sa kabisihan namin. Pero awa ng Diyos, yung first ngayon, kahapon, sabi ko okay pa rin overwhelming pa rin ang ating bisita. Kaya sana magtuloy-tuloy po ano. Ayan mga ka-farmer, dami tilapia natin. Ayan. Oh, lakas na alam mong malalaki na talaga. Actually ito ano na to market size na to sa, kumbaga yung anong yun, pwede mo nang makonsider as oversize na yung tilapia natin. Ubos na yung pagkain. Malakas din kumain ano, kasi tingnan nyo, ubos na. Ubos na hinagis natin. Dapat pala kahit mga isang timba na. Bagay, marami namang natural food yan. Okay, abili ako ng hose. Itong ating talbos ng kamote, kailangan madiligan to ng maganda. Umulan kahapon pero mabilis lang na, alam mo yun, buhos lang na parang uhaw na uhaw yung lupa, yung tao pinainom mo lang ng 2 kutsaritang tubig, parang ganun pong pakiramdam ng lupa. Hindi talaga na ano. So ayun, kulang, makulimlim nga ngayon So ayan, at least alam nyo na po yung plano ko at kung saan ko gustong ilagay yung mga kubo. Masasakripisyo natin yung 2 parking doon space, pero in the future naman po luluwag naman yan pagka na ano natin, naasintahan na natin yan dyan. Kaya lang yan naman ay pang summer pa dahil kailangan mo nang pumasok yung mga tambak bago tayo magpa-asinta dahil hindi na makakapasok yung truck dyan. Kailangan nating siguraduhin na okay na yung ano, although mayroon pala ditong pwedeng bagsakan sa kabila. Okay na, di ba? Hindi na kailangan ng tambak, saka natin isasara yon. So ayan, at itong sa may manukan, mahogany, di ba? Option pa natin yan, pwede pa natin paglagyan ng sasakyan. Kahit nga yung papayahan pwede na natin sakripisyo din, pero may mga langka na tayo doon, pero maliliit pa naman. Pwede pa, 'di ba? Yung sa may side ng dito sa may duhat, pwedeng nakaganon yung sasakyan naka-slant, nakaganon. Pwede pa po just in case na talagang kulangin, at least meron po tayo mga pwede pang gawing adjustments. Kasi nga sabi ko, ang focus ko po ngayon is eto, na mapalago natin at di ba, kung ano man pwedeng pagkakitaan pa dito sa kabilang to, yan din po ang inaano natin din, pinag-iisipan pa. Gusto ko sana ang bulate, kaya lang tingnan natin. Alam niyo naman yun ang hilig ko, mga sa farming talaga. So basta ano lang, tingnan natin kung anong pwede. Ano man, may sign naman yan, may darating naman pong sign. So ayun, hanggang dito na lang po. Maraming salamat. At ayun, happy birthday kay Tita Susan Laconico. At hope to see you, Tita. Sana magawa niyo ng paraan makadalaw kayo dito. Alam niyo naman na syempre para magkita-kita din po tayo. So sina Auntie Flower nakadalaw na rin. Alam niyo naman, we are family, di ba? So sana po magkita-kita tayo. Ayan Tapos bago tayo magtapos mga ka-farmer, ayan, may babatiin pa pala tayo.
pinapabati ni Ate Abby na happy birthday ang kanilang hipag na si Catherine Bautista. Ayan, Ate Sylvia. So, ayan, mayroon po siyang mga sinesend kasi po may abangan nyo, malapit na po kaming mag-launch ng aming mga bagong t-shirts na souvenir. At the same time po pag sinuot nyo, lalong lalo na po yung mga nasa abroad, pagbalik bayan, pagbalik nyo po dan, meron po kayong remembrance na t-shirt na maisusuot na parang katibayan na kayo po ay nanggaling sa Ka-Farmers Lechon House, di ba? So may mga design po yon na parang may mga nakasulat na, for example, tawag dito na wala tuloy sa isip ko, yung mga tikman ang sarap, I was here, tikman ang sarap, Ka-Farmers Lechon House, yung mga ganun ba. Tapos enjoy life, ano ba to, eat Ka-Farmers Lechon, yung mga ganon. So sana ay ano na rin po, actually halos talagang kaunti lang ang tubo doon, pero ang inaano lang namin is alam nyo na, marketing, di ba, advertisement na rin po. So ayan, marami pong salamat at magandang buhay.